tao ay mahilig sa mga spektakular na mga bagay. Gusto ay mga hindi lang basta tanda, ngunit mga kung tawagin natin ay mga kahindig-hindig na mga tanda. Mga tanda na para bagang akala mo'y magugunaw na ang daigdig. Yun ang hinahanap ng tao. Mga pamungkahan, bahagyo. Ito rin ang hinahanap ng mga tao kay Jesus. Magbigay ka ng tanda. Pero anong sabi ni Jesus? Medyo mabigat ko yung salitang binitiwan ni Jesus. Napakasama ng lahi ito. Bakit napakasama? May naghahanap ng tanda. Bakit yung paghahanap ng tanda ay napakasama? Sabagat ang hinahanap nila ay kumutusin ay mahalaga o yung mga tanda, lalo na yung mga street signs. Mahalaga yan. Eh, maigi na lang ngayon, ay mayroong Waze at saka Google. Bahagi yun. Ngayon, kung minsan kapag magtatanong ka, ililigaw ka pa. Pero, sabi nga ko natin, napakasama ng dahil ito, bakit nagkahanap sila ng tanda mula sa langit. Bahagi o na makita ko natin yung isang pamantayan ng pagkilos na nawa ay huwag natin kalimutan na kalimitan ng mga tandang ipinamamanig ng Diyos sa atin through ordinary means. Hindi sa mga extraordinary events. Bagaman pwede, Kaya naman, ang panyayan ni Jesus yan, sabi nga natin, at yun yung hamon na pinamamanig niya sa atin sa pamagitan din ng misteryo ng pagkakatawang tao niya, ay hanapin mo sa Diyos sa ordinaryong pamamaraan. Sabagat pwedeng makita kung alin ang Diyos. Kung tutusin nga ito, kung tutusin nga na kumisan lalamig din ito natin yung kanilang paghahanap ng tanda. Kasi kung talagang naghahanap sila ng tanda, ay nakita na sana nila sa Jesus kasi maliwanag naman sa kanyang pangamaran, sa kanyang pagkapagaling ng mga may sakit, sa kanyang pagkapalayas ng demonyo, sa kanyang paglakad sa tubig, yung pagpaparami niya ng tinapay sa mga nagugutom, yung pagkapagaling niya sa mga iba't ibang uri ng karamdaman, pagpapalayas ng kasamang espiritu, ay kulutubusin, ay sana'y nakita natin. Kaya lang sabi nga natin, ay kapag ayaw sa iyo, ay hindi kanya makikita. Kaya kulutubusin. Pero kung pag-dinilay-nilayan natin, ayan sinabi ni Jesus yan, yung maging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive. Bahagi ito, bagaman din yung binasa natin sa unang pagbasa sa pakinggan natin sa aklat ni Jonas. Na hindi naman gumawa ng kababalagan si Jonas. Wala naman siya pinagaling ng may sakit. Hindi siya nagimala. Hindi nga siya lumakat sa tubig. Kailangan ay iniluwan
hyena doon sa Ninive, hindi naman nakita ng tao yun. Pero ano lang yung ginawa ni Propeta Jonas, naglakad lamang sa lansangan ng Ninive. At habang siya naglalakad, anong sinasabi niya? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Bahagyo kayo ay umupo sa abo at magdamit ng sako bilang tanda ng inyong pagsasisi. Yun lang yung sinabi ni Jonas. At nakita natin yung pagpapanibago ng tao, yung paniniwala ng tao. Bakit sila naniwala? Kasi yung totoo. Yung kasi yung totoo. Eh ngayon, panahon na ito, bahagi ay hindi natin inaharap ang totoo. Marami ngayon yung alin. Sabi natin ay kasi kahit na kumisa na yung mali, pinangangalandakan natin. Bagkakataon, huwag lang mapahiya. Huwag lang mapahiya, huwag lang mabairan ang pangalan natin sa harapan ng ating kapwa. Kahit na alam natin mali, ay pinangangalandakan natin. Pero yun ang ipinahayag ng Nas. In general, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Umupo kayo sa abo at magsuot ng sako bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagbabagong buhay. Yun yung nakita ko na hindi na kong Diyosin ay nasa kalooban ng tao. Wala akong doon sa tanda. Kasi sabi nga ko natin, kung talagang bukas ang tao ang magbabago yun. Kasi bakit? Alam niya, mayroon siyang dapat na baguhin. Mayroon siyang dapat na ayusin. Kapag maliwanag ang pinaalala natin, kasi lahat ng uri ng pagkakasala ay magdudulot ng kapahamakan. Yun ay, kung tawagin nga natin yun yung epekto ng kasalanan. Parang sinasabi lamang yun sa Eden ay huwag yung pag-usahan niya. Kaya magsisi kayo. Bahagi yun. Kaya sabihin natin na kahit na yan ay gumawa ng maraming himala. Bagaman si Jesus gumagawa ng maraming himala para ipakita na siya galing sa Diyos. Lalo-lalo doon sa mga mahihina. Sabi nga ko natin, ang susi pa rin ay nasa bawat puso ng tao. Bahagi yun. At ang paanyaya ay pinamamanig sa atin na huwag tayong masanay na kasi kapag ang pagbabago natin ay gawa lamang ng nakakita tayo ng malaking kababalagan, yung force from the outside, hindi from the inside. Mabuti sana kung yun ay simula lamang na ma-realize natin na mayroon talagang dapat tayong babaguhin. Pero kinakailangan magpatuloy yung pagbabago na yun kung tawag na natin sa wikang English ay ma-internalize. Maisa loob natin na talagang kailangan natin ng pagbabago. Kaya bahagi yun. Kaya nga, ngayon din sabi lang natin, ngayon ay kapistahan ng mahal na Birhen ng EDSA. Pagdinilay din natin na sana after 40 years, ay
makita natin yung pagbabago. Pero nakita rin natin na natabunan, natabunan ng mga ghost project na maaaring hindi lang ngayon, kaya lang, ngayon lang nabunyag. Bahagi yun, ay itong mga bagay na ito ay kinakailangan din natin na patuloy natin pag-nilay-nilayan. Kasi, ano sabi nga natin, pagkakataon na kung saan ay makita natin yung EDSA, ang isang sabi mo nga rin yung EDSA, ano ba naman yung ng EDSA? Bloodless revolution. Pero bakit mayroong pagkakabago? Kasi nga, ayaw natin ng korupsyon. Kaya dapat magpatuloy yung ang nangyari ngayon nakakalungkot sapagkat ay ang mga bagay na nakita natin ay napabayaan, nadala ng mga baha ng kasinungalingan at korupsyon. Kaya kinakailangan natin ng tunay na pagnilay. Kung tutusin, ang tunay na tanda ng pagkilos ng Diyos ay yung conversion, pagbabalik doon sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Kasi kahit na makita namin yung lumalakad sa dagat, pero wala namang pusong na bago, useless. Useless yung paglakad sa dagat. Pinakailangan, kaya nga yung halimbawa ni Jonas, ay makita natin na yun yung pinakamalaking ganda. Conversion of the heart. Na dapat ma-transform sa lipunan ginagalawan. Binabago pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Ang problem lang kasi ulit kasi ito ay continuous. Continuous. Kinakailangan pagpatuloy, pangalagaan, palaguin, at ayusin. So bahagi yun na nawa ko ay sana ay patuloy nating pangalagaan. Lalong-lalo na sana tuwing eleksyon. Kasi maglulog-log tayo ng tao na mamumuno sa atin. Sana po ay tayo ay matuto na sa marami nating karanasan sa buhay. At nawa, pagsupikapan natin na talagang mailagang ang paglipunang katarungan sa ating daigdig na ito. Pagsumikapan natin. Ang ginakailangan din natin buwisan ng panahon at pagkilos na pangalagaan. Kasi yun ang nakita isang problema hindi na pangalagaan. Yung demokrasya na nakuha 40 years ago. Kaya kung tutusin na po, nagamit pa ang demokrasya para sa agenda ng iba para sila ay mangurakot ng